May mga taong nawawala ng walang bakas. Walang katawan, walang hiyawan, walang bakas ng paa. Isang mahinang bulong lang sa hangin. At isang nakalimutang pangalan. Ang pangalan ko ay Elias. Noong taong iyon ako ay 22 taong gulang. At ang aking ama, ang natitirang kamag-anak ko sa mundo, ay biglang nawala. Walang naniwala sa akin. Walang gustong tumulong. Dahil ang huling lugar na nakita niya ay isang maliit na sabungan sa paanan, isang lugar na tinatawag ng mga lokal na ang pugad ng mga nilalang sa dilim. Nagtagal ng mahigit 3 buwan. Tahimik akong naghanap ng mga pahiwatig, kumatok sa mga pintuan ng bawat istasyon ng pulis, hinanap ang bawat tagong sulok ng bayan. Ngunit ang lahat ng mga kalsada ay humantong sa isang nakalimutang kagubatan, kung saan walang nangahas na pumasok pagkatapos ng paglubog ng araw. Hindi ko alam na ang paghahanap ko sa aking ama ay magdadala sa akin sa gilid ng bangin sa pagitan ng tao at demonyo. Kung saan gumagala pa rin ang mga nawawalang kaluluwa, kung saan maaaring mag-alay ng dugo. At kung saan, para makahanap ng minamahal minsan, kailangan mong maging bahagi ng kadiliman. Hindi ako nag-iisa. Si Miguel, na naghahanap din sa kanyang tiyuhin, ay nagpakita sa tamang pagkakataon na tila may hindi nakikitang kamay na gumabay sa aming dalawa sa aming kapalaran. Isang estranghero, ngunit mas naunawaan ang aking pakiramdam ng pagkawala kaysa sinuman. Hindi namin alam na sa unahan, hindi lang mga tanong ang sasagutin, kundi pati na rin ang mga pagpipilian sa buhay at kamatayan, mga siglong lumang mga lihim. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat, ang taong hinahanap ko, ang ama na minsan kong minahal, ay hindi na tao. Lola Linda ang pangalan niya. Isang matandang albularyo na namumuhay mag-isa, malalim sa mababang burol, isang lugar na walang marka sa mga mapa, at kung saan walang nangahas na pumunta pagkatapos ng takip silim. Ngunit sinasabing iniligtas niya ang nayon mula sa isang kakaibang salot. At pagkatapos ay nawala siya. Wala nang nakakita sa kanya hanggang sa kumatok kami ni Miguel sa pinto. Nakilala si Lola Linda sa unang pagkakataon. Tumingin siya sa amin gamit ang kanyang malagatas na mga mata, hindi galit, hindi curious, ngunit parang alam niyang darating kami. Lola Linda, pabulong. 2 kayong sugatan. Hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Hindi kayo humahanap ng tao, kundi ng katotohanan na ayaw mong tanggapin. Napalunok si Miguel. Naikuyom ko ang malamig kong kamay. Elias, sa loob. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot, ang iyong mga salita o tama ka. Ang seremonya ng pag-aalay ng amulet. Hindi siya masyadong nagtanong. Inilabas niya mula sa loob ng bahay ang isang lumang bayong na puno ng mga gamit. Magaspang na asin sa dagat. Rare cedar dahon at halamang gamot. Isang maliit na garapon ng lupa na naglalaman ng tubig ng wormwood. At isang manipis na papel, nakasulat sa sinaunang script, ang mga gilid ay pinaso, na may nakasulat na orasyon ng pangontra sa nilalang ng dilim. Lola Linda. Ngunit tandaan niyo, lahat ng ito ay walang silbi kung puso niyo ay puno ng takot. Nakatitig siya sa akin habang sinasabi niya yon. At saglit, nakita ko ang isang sulyap sa aking ama na sumasalamin sa kanyang mga mata. O isa ba itong ilusyon? Propetikong panaginip ng gabing iyon. Gabi, natulog si Elias sa ilalim ng isang pansamantalang bubong na pawid sa kabubatan. Nang gabing iyon na naginip ako, nakita ko ang aking ama nakatayo sa gitna ng kabubatan. May hawak na bone torch. Napapaligiran ang mga walang mukha na espiritu, sumisigaw sa katahimikan. Ama, sa panaginip. Bumalik ka, anak. Hindi lahat ng nawawala ay dapat hanapin. I woke up with a start, bumasa sa likod ko ang malamig na pawis. Pero mahimbing pa rin ang tulog ni Miguel. At mula sa malayo isang kakaibang ingay ang nagmula sa dilim. Nagsisimulang gumalaw ang dilim. Lumaway kami ng madaling araw sa bahay ni Lola Linda. Sa una ay mapayapa ang lahat, ang tunog lamang ng mga insekto at ang kaluskos ng mga lumang kawayan. Ngunit habang palalim na kami sa kabubatan, nagsimulang magbago ang kapaligiran. Ang mga puno ay tila baluktot sa isang direksyon.
Walang mga ibon. Walang tuyong dahon. Ang kabuglang ng tibok ng puso sa aking mga tainga at ang masangsang na amoy ng isang bagay na nabubulok. Isang nilalang, isang hindi kilalang hugis ay sumunod sa amin mula sa malayo. Sa tuwing lumingon ako, naglalaho ito na parang uso. Nagsimulang magpanik si Miguel. Ngunit alam ko, ang pagbabalik ay hindi na isang opsyon. Sa wakas pagkatapos ng halos 3 oras na paglalakad sa kabubatan, tumayo kami sa harap ng malumot na pasukan ng bato, parang bibig ng natutulog na halimaw. Isang malabong pakiramdam ang nagpabagal sa akin. Sa aking isipan, isang alaala ang biglang nabuhay, isang alaala noong bata pa ako. Nakita ko ang aking sarili, isang bata, na humawak ng mahigpit sa kamay ng aking ama. Bulong niya sa tenga ko sa hindi ko maintindihang lengguwahe. Sa harap ng isang kuweba na ganito, kanina pa ako dito. Hindi sa unang pagkakataon. At kung ang alaalang iyon ay totoo, baka ang ama na hinahanap ko hindi pa umalis sa lugar na ito. Ang kuweba ay napakalamig at mamasa-masa na pinamanhid nito ang aking mga palad. Ang amoy ng lumang dugo, nabubulok na buto, at isang bagay tulad ng ang oras ay namatay dito. Hindi kami umimik ni Miguel. Nagpatuloy kami mas malalim, hakbang-hakbang. Hanggang sa isang kakaibang boses ang nagsalita sa dilim. Isang hindi inaasahang reunion. Elias in. Tumigil ako patay. Ang pangalang iyon ang paraan ng pagbigkas siya lamang, ang aking ama, ang maaaring tumawag sa akin ng ganoon. Ibinaling ko ang aking ulo, itinaas ang aking flashlight at nakita ko siya. Elias, nasakal. Tay, si tatay ba talaga? Ama, lumakad pabalik sa dilim. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin ganyan. Nanginginig siya, pero hindi dahil sa lamig. Pero dahil natatakot siya sa sarili niya. Pagtatapat mula sa sinumpa. Ama, naluluha, sinusubukang panatilihin ang kanyang distansya. Sinubukan kong tumakas ngunit nabigo ako. Ang sinaunang ritual na yon na akala ko ay isang alamat lamang ay nagpabalik sa akin. Sa isang bagay na namuhay sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Sabi niya, isang gabi nang mawalan siya ng kontrol, naakit sa tawag ng mga nilalang ng gabi, siya at ilang iba pang mga lalaki ay dinakip, hindi para patayin. Ngunit upang mabago. Ama, pabulong, natatakot. Elias, hindi mo naintindihan. Hindi sila pumapatay. Kinukuha nila ang kaluluwa. Pinapanatili nila ang katawan ngunit pinatuyo ang sangkatauhan. Dalawang mundo, dalawang pagpipilian. Sa sandaling iyon, mula sa kadiliman sa likod ng aking ama, nagsimulang lumitaw ang mga figura. Nagningning ang kanilang mga mata. Manipis ang kanilang mga figura. Ngunit hindi sila umatake. Tumingin sila sa amin na parang humihingi ng tulong. Miguel, na may nanginginig na boses. Sila ba ang nawawala? Ama, tango. Walang patay. Ngunit wala ring buhay. Ang ilan ay napanatili ang kanilang katinuan, ang ilan ay bumagsak ng buo. Kami ay nahahati na ngayon sa dalawang kampo. Ang sinumpa may kaunting sangkatauhan na natitira. At ang mga kaluluwang naging halimaw magpakailanman. Hinaharap ni Elias ang katotohanan. Naglalakad ako papunta sa iyo, pinipigilan ako ni Miguel. Pero tuloy-tuloy ako. Dahil kailangan kong malaman, maaari bang maging tao muli ang aking pinakamamahal na ama. Elias, nasakal. 3 buwan na kitang hinahanap. Sa pamamagitan ng gubat, lumalaban sa kamatayan. Para lang marinig na sabihin mong babalik ako. Ama, lumuhod, nanginginig ang mga kamay. Hindi ko kaya. Uminom ako ng dugo. Kahit sa aking pagtulog natikman ko ito. Elias, kung sundan kita pabalik. Papayag ka bang itali ako tuwing kabilugan ng buwan? Dumadagundong ang kadiliman, punto ng pagliko. Mula sa kaloob-looban ng kuweba, isang malakas na tili ang umalinaw-ngaw, isang tinig na hindi sa mundong ito. Isang ganap na nahulog na aswang, ang balat ay itim na gaya ng uling,
ang mga mata ay pula sa apoy, ang malaking katawan ay nagmamadaling lumabas. Ito ang tagapag-alaga ng ritual, ang hindi papayagang umalis ng sinuman. Ang aking ama ay nasa pagitan ko at ito. Ama, tumakbo ka, Elias. Pumasok na ako sa dilim. Pero ikaw, may choice ka pa rin. Hindi ako tumatakbo. Hindi ko kaya. Ang ama na nakatayo sa harapan ko, kahit na siya ay kalahating tao, kalahating demonyo. Siya pa rin ang nagpalaki sa akin sa lahat ng mayroon siya. At kung ang mundong ito ay may dalawang panig, handa akong tumayo sa gitna ng linya para hilahin ka pabalik. Ang aswang, ang higanteng halimaw na bumangon mula sa kadiliman, ay hindi isang individual. Ito ay isang pagsasanib, mga nawawalang kaluluwa, mga isinumpa na tuluyang nahulog. Naging huling hukbo ng kadiliman. Sumiklab ang labanan, binalot ng dilim. Naghiwalay kami ni Miguel sa kabuluhan. Nayanig ang kuweba. Ang mga matutulis na piraso ng bato ay nahulog mula sa kisam. Walang paraan pabalik. Isa lang ang pagpipilian namin, lumaban o mamatay. Binato ni Miguel ng asin ang mukha ng halimaw, napasigaw ito sa sakit. Ngunit bago siya nakaiwas, isang mahabang kuko ang humiwa sa kanyang likuran. Miguel, umbol, bumubulwak ang dugo. Elias, tumakbo kali. Nagmadali akong lumapit sa kanya, hinila siya pabalik. Ngunit masyadong malalim ang sugat. Nanginginig si Miguel, naging purple ang labi. Ako halos mawalan ng pag-asa. Ang sakripisyo ng ama. Mula sa dilim, isang pamilyar na figura ang lumabas, walang kamay, kumikinang na pula ang mga mata, ama ni Elias. Pinanggal niya ang mahiwagang tanikala na nakagapos sa kanya na may napakademonyong instinct na pumalit. Ngunit ang kanyang mga mata ay mata pa rin ng isang ama. Ama, sumisigaw. Huwag kang hawain yan ni anak ay. Diretso niyang sinugod ang halimaw, sinaksak ang kutsilyo sa dibdib nito. Ngunit ito ay isa lamang sa 3 puso ng pinagsama-samang nilalang na ito. Siya ay itinaas, itinapon sa bangin, ang dugo ay nagwisik sa hangin. Elias, umiiyak na umiiyak. Hindi. Elid kamay. Nagpakita si Lola Linda, ang huling salamangka. Ang musika ay tumataas, ang kumpas ay bumibilis. Ang bughaw na liwanag mula sa kanyang mga tauhan ay nagliliwanag na nagpapaalis ng kadiliman sa yungib. Kapag nawala ang lahat ng pag-asa, lumilitaw si Lola Linda. Hawak ang 1,000 taong gulang na tungkod ng sedro, binibigkas niya ang isang sinaunang orasyon na hindi pa naririnig. Ang bawat pantig ay tila pumupunit ng hangin, pinipigilan ang oras. Lola Linda, ungol, may halong hangin ang boses. Hindi kayo naangkin ng dilim. Sa ilalim ng mga paa ng halimaw, ang mga sinaunang karakter ay nagsimulang lumitaw, kumikinang. Ang mga anting-anting sa paligid ng kuweba ay kumikilos, na bumubuo ng isang hadlang ng apoy. Sumisigaw ang aswang, sa sakit na parang nasusunog mula sa loob. Sandali ng paghihiwalay, nagsasara ang harang. Ang aking ama, sa kabila ng kanyang gutay-gutay na katawan, ay sinusubukan pa rin gumapang palapit sa akin. Ama, malaya na ako. Mabuhay. Hindi lahat ng pumapasok sa kadiliman ay nilalamon. Hinawakan ko ang kamay niya sa huling pagkakataon. At pagkatapos, sarado ang hadlang. Isang puting liwanag ang bumungad. At natahimik ang lahat. Huling babala ni Lola Linda. Nang magising ako, gumuho na ang kuweba. Buhay pa si Miguel, mahina ngunit humihina. Si Lola Linda, na nawalan ng halos buong lakas ng buhay, ay nakatayong nakasandal sa kanyang tungkod na nakatingin sa abot tanaw. Ang kanyang mga mata ay hindi napuno ng kagalakan. Lola Linda, sa mahinang boses. Hindi patay ang mga aswang. Natutulog lamang sila sa mahina, sa panaginip, sa kadiliman sa likod ng kanilang mga ulo. Elias!
So babalik sila? Lola Linda, hindi kung. Pero, kailan? Nawalan ako ng ama muli. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili niyang maging tao. Umalis kami sa kuweba, dala ang sugat at ang katotohanan. At alam ko, pagkatapos ng laban na yon, 3 tao lamang ang umalis sa kuweba. Ako, si Miguel at ang aking ama na tila nilamo ng dilim. Pagdalisay, himala o pangwakas na presyo. Si Lola Linda, kasama ang huling puwersa ng kanyang buhay, ay nagsagawa ng isang sinaunang ritual ng paglilinis. Isang bagay na sinabi niya, ipinasa lamang sa mga nakikinig sa kagubatan at nakakaunawa sa wika ng dugo. Walang sinuman ang nakagawa nito maliban sa kanya. Ngunit isang himala ang nangyari. Ipasok ang mahinang tunog ng orasyon, umaagos na tubig, malambot na kumikislap na ilaw. Ang aking ama dahan-dahang bumalik. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nawala ang kanilang pulang kulay, ang kanyang mga kamay ay tumigil sa panginginig. Ngunit ang kanyang sangkatauhan, ang pinakamarupok na bagay. Kailangan pa ng oras para makabawi. Pagsusulat ng katotohanan, ang kwento na walang pinaniniwalaan. Bumalik kami ni Miguel sa bayan. Walang tumanggap sa amin. Walang nagtanong. For to the outside world, we were just storytellers. Yung mga gumala sa kakahuyan at bumalik na may baluktot na pag-isip. Pero hindi ako umimik. Nagsimula akong magsulat. Sa mga sinaunang salita na nabasa ng aking ama, sa mga simbolo na nakita ko sa yungib, sa nanginginig na boses ni Miguel, at sa mga huling salita ng mga kaluluwang hindi ko maililigtas. Elias, kung may nagbabasa nito, paniwalaan ito. Hindi alamat ang mga aswang. Umiiral sila sa madilim na recesses ng kaluluwa ng tao. At kapag naglaho ang pananampalataya sa liwanag, ang kadiliman ay makakahanap ng daan pabalik. Isang bulong sa sinapupunan. Mula sa talaarawan hanggang sa mapayapang kanayunan, araw sa hapon, tumilaw ang manok. Pagkalipas ng maraming taon, sa isang nayon na malayo sa kinatatayuan ng yungib noon, isang dalaga ang buntis. Noong gabing iyon, nang ang kabilugan ng buwan ay kasing pula ng dugo, nagkaroon siya ng kakaibang panaginip. Hindi nagtatapos ang kwento. Ang imahe ay kumukupas, lumilipat sa isang panaginip. Sa sinapupunan, ang fetus ay nasa dilim, nakakarinig ng mga tunog mula sa malayo. Isang nakakagigil na bulong, parang isang etyo mula sa impyerno. Elias! Elias! Isa ka na sa amin eh. Nagising ang buntis na nakahawak sa tiyan, basang-basa sa pawis. Tumingin siya sa bintana. Dala ng hangin sa gabi ang pamilyar na amoy ng asin at mamasa-masa na lupa. Hindi pa tapos ang puyo ng tubig. Nakasara ang pinto. Ngunit ang susi ay nasa kamay pa rin ng mga nagdadala ng mga alaala. Hindi patay ang mga aswang. Naghihintay lang sila ng tamang pangarap na bumalik. Base sa totoong kwento, kung managinip ka ng isang boses sa kabubatan, huwag kang sumagot.